Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang palabas kay Kuroda Tatsu, siya ang pinakaiginagalang na miyembro ng Yakuza ng lahat. Dahil sa lakas niya noong lumalaban, nakakuha pa siya ng palayaw na Eternal Dragon. Pero isang araw bigla siyang nagkaroon ng epipanyang magsisi. Gusto niyang lisanin ang madilim na buhay na ito at magiging isang mabuti at responsableng asawa at ama. Simula noon nagbago ang kanyang buhay at naging responsableng ama sa kanyang pamilya. Bagay na ito naganap na kabaligtaran sa kanyang buhay sa nakaraan. Ang kanyang asawa ay si Miko. Si Miko ay isang workaholic, siya ay isang manggagawa sa opisina at siya ang pangunahing breadwinner para sa kanilang pamilya. Mayroon silang isang anak na babae na nagngangalang Himawari, na kasalukuyang nag-aaral. Si Tatsu bilang ama ay palaging ginugugol sa paghahanda ng tanghalian para sa kanyang mag-ina bago sila umalis. Tulad ng ibang mga ama sa pangkalahatan bawat buwan si Tatsu at ang kanyang kaibigan na si Masaru ay nagpapalakad-lakad sa pamamagitan ng pag-ikot sa kompleks na kanilang tinitirhan upang mamolekta ng mga kontribusyon mula sa mga residente sa kapitbahayan. Bagaman mabuti ang kanyang intensyon ngunit dahil sa kanyang tangkad at hitsura ay nagmukha siyang nag-iisang buwayan na namumulekta ng utang. Ngunit hindi iyon ay tungkol doon, dahil ang pera ay ginamit sa magagandang bagay tulad ng pagbabantay sa security post para sa SEC ng compound monthly festival events, at para sa pagpapanatili ng garden sa kanilang compound. Ngunit minsan walang kondisyon si Tatsu, ang nakakatakot niyang mukha ay madalas na natatakot ang mga residente. Isang araw nang gustong niyang umikot sa mga residente para mamolekta ng residence dues may nakita silang bagong building. Si Tatsu ay gustong humingi ng dues doon, ang nakatira sa building ay kondo na hindi gaanong nakakatakot kay Tatsu at itong si Kondo pala ay isang Yakuza boss. Hindi nakilala ni Boss Kondo si Tatsu noong una, hindi rin niya alam na si Tatsu ay isang kinatatakutan na dating Yakuza boss. Ngunit pagkatapos niyang mapagtanto ito ay labis siyang natakot. Dito ikinwento din ni Kondo ang kwento ni Tatsu sa harap ng kanyang mga miyembro. Kaya noong unang pagkikita nila ni Tatsu na dinaluhan din ng ilang major Yakuza sa Japan. Nadula si Kondo sa sahig na gawa sa kahoy na inaayos ni Tatsu. Hindi alintana ang galit na si Tatsu ay agad siyang pinagalitan at naging bitin ng away. Siyempre nakaramdam ng matinding takot si Kondo at ngayon naisip ni Kondo na bumalik si Tatsu para mag-higanti. Inutusan niya ang kanyang mga miyembro na huwag magpapabihis sa pagbabante. Samantala si Masaru ay naramdaman niyang may mali, ay agad niyang ipinaalam sa lokal na boss ng Yakuza na si Kikijiro ang tungkol sa pagdating ng bagong residente. Siya rin ang amo ni Tatsu. Si Kikijiro ay may isang magandang asawa na si Habari na isa ring Yakuza member. Gayunpaman dahil ang lahat ay nagkakahalaga ng pera ngayon at ang kanilang ekonomiya ay nahihirapan. Ang mag-asawa ay nagtatrabaho ng part-time sa isang convenience store. Si Mr. Kikijiro ay ang security guard at si Habari ay ang cashier. Dahil abala sila sa trabaho wala silang pagpipilian kundi ipagpaliban ang pagharap sa bagong problema sa Yakuza. Samantala sa bahay ni Tatsu, ang maliit na pamilya na ito ay nag-uusap na pakawalan ang kanilang hamster dahil hindi na nila ito maasikaso. Ngunit sila hindi makayanan na ilabas ito sa kalye kung kaya't binalak niyang magbukas ng adoption para sa mga taong gustong mag-alaga ng cute na hamster. Habang naghahanap ng mga taong mag-aalaga sa hamster ang mga pulis na nagpapatrol ay naghinala sa mga aktibidad ni Tatsu. Dahil sa kanyang tangkad at mukhang kain na hinala, akala ng mga pulis na si Tatsu ay may dalang armas. Ayaw ni Tatsu na malaman ng mga opisyal ang tungkol sa kanyang hamster kaya tumakbo siya papasok sa gusali ni Kondo para makalayo. Ngunit akala ng mga tauhan ni Kondo ay aatake si Tatsu kaya isang sagupaan ang naganap. Si Tatsu sa kanyang liksi ay nagawang talunin sila. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa bintana upang maiwasan ang mga pulis na humahabol sa kanya. Si Tatsu na orihinal na hinabol ng isang pulis ay hinabol na ngayon ng buong puwersa ng pulisya. Kahit na itinatago lamang ni Tatsu ang isang hamster. Ang mga residente na pamilyar na kay Tatsu ay nagulat ng insidente sa iba pang mga kaibigan. Sinubukan nilang tulungan si Tatsu sa lalong madaling panahon, ngunit sa pagtatangkang makatakas ay natama ni Tatsu si Masaru na sinusubukang tulungan siya. Nang ma-corner si Tatsu ay sa wakas ay walang pagpipilian kundi ilabas ang isang cute na hamster na akala ng mga pulis ay baril. Para iligtas ang pulis sa kahihiyan. Nag-alok si Tatsu sa pulis na alagaan nila ang hamster. Sa gabi nakita ni Miko si Tatsu na mukhang pagod at bilang isang mabuting asawa ay nagkusa siyang magluto ng isang bagay para sa kanilang hapunan. Ngunit lumalabas na hindi pa talaga marunong magluto si Miko. At hindi masarap ang kanyang luto. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga destinasyon ng bakasyon para sa susunod na summer.
Ngunit bilang isang dating Yakuza boss si Tatsu ay hindi maiwasang mag-alala sa mga masasamang bagay na maaaring mangyari. Dahil siya ay negatibo na ang pag-iisip ay mariin niyang tinanggihan ang agenda ng bakasyon na pinag-uusapan ng pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali ay biglang may sumisigaw na ingay na nagmumula sa harapan ng kanilang bahay. Nakaramdam ng kaina-hinala agad na tiningnan ni Himawari ang harapan ng bahay at nakita ang isang maliit na bata na tila naiwan siyang mag-isa doon. Pagkatapos ay nagpasya silang tumawag ng pulis at hanapin ang mga magulang ng bata. Nang pumunta si Tatsu upang bumili ng mga diaper sa convenience store, naisip ng asawa ng kanyang dating amo na ang asawa ni Tatsu ay nanganak ng isang bata, at dahil dito lahat ay pumunta sa bahay ni Tatsu upang bisitahin at batiin sila. Upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ipinaliwanag nila ang totoong pangyayari. Pagkatapos ay sa wakas ay nagkasundo ang lahat na alagaan ang bata hanggang sa matagpuan ang kanyang mga magulang. Ang batang ito ay pinangalan ng Ryo. Ang presensya ni Ryo kay Tatsu ngayon ay mukhang mas masaya. Siya rin ang nagpusa na humanap ng kalaro para kay Ryo. Ngunit muli ito ay nangyari dahil sa kanyang nakakatakot na hitsura. Nagtakbuhan ang mga ina kasama ang kanilang mga anak dahil sa takot. Sa kanyang puso ay nagkaroon ng pagnanais si Tatsu na bigyan si Ryo ng isang mas maliwanag na pagkabata upang hindi ito matulad sa kanyang madilim na pagkabata. Nakatanggap si Tatsu ng kahilingan para sa tulong mula sa isang kakilalang matandang babae. Noong mga oras na iyon ay may isang grupo ng mga tao na nanggugulo. Sila ay mga loyal na tagasunod ni Boss Kondo na sinusubukang pilitin ang isang guro na pumirma sa isang piraso ng dokumento. Bagamat mukha siyang maamo at masunurin, ang gurong ito ay may malakas na boses at matatalas na salita. Ang presensya ni Tatsu ay nakaramdam ng takot sa mga tauhan ni Boss Kondo at piniling umalis sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ng guro ang plano ni Boss Kondo na bilhin ang gusali ng paaralan para gawing isang supermarket. Dahil sa pagtanggi nila sa kahilingan ni Boss Kondo ay nakaranas ang paaralan ng iba't ibang anyo ng teroridad at karahasan. Hanggang sa tuluyang napilitan ang mga mag-aaral sa paaralan na magbitiw at hindi na pumasok sa paaralan. Ang malungkot na sitwasyong ito ay nagpalungkot sa lahat kasama na si Tatsu. Isang ina na kilala niya ay lumapit kay Tatsu, hiniling niya sa kanyang tumulong na protektahan ang paaralan gamit ang kapangyarihang mayroon siya upang matigil ang kaguluhan. Sa wakas ay umuwi si Tatsu at tinalakay ang bagay kay Miko at pagkatapos ng mahabang talakayan ay pumayag si Miko na tumulong si Tatsu. Ngunit mayroon siyang sariling kondisyon. Si Tatsu ay hindi dapat gumamit ng karahasan sa paglutas ng mga problema. Sa pandinig na ito, plano ni Tatsu na imbitahan ang kanyang dating kaibigan si Torajiro. Siya ay isang Yakuza. Ngunit bilang isang dating Yakuza, ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa isang away. May isang babaeng nagngangalang Kaharu na kapatid pala ni Torajiro ay biglang sumulpat mula sa malayo. Sa pag-aakalang nag-aaway sila, namagitan si Kaharu at sinubukan ding santukan si Tatsu. Ngunit madaling natalo siya ni Tatsu na parang isang drama series. Dahil sa pangyayaring ito, bigla siyang nagkagusto kay Tatsu. Habang nasa bahay sina Masaru at Miko na nag-uusap, si Masaru nagsimula ng mag-negative na pag-iisip at naghinala na si Ryo, ang anak na natagpuan nila kahapon, ay halos kapareho ni Tatsu. Naisip ni Masaru na baka ang bata ay bunga ng relasyon ni Tatsu sa ibang babae. Si Miko na nakarinig nito ay lalo pang naapektuhan. Sumagot din si Miko ng seryoso at sinampal si Masaru sa galit. Kinabukasan ay ginawa ni Tatsu at Masaru, hindi sila nauubusan ng ideya para i-promote ang paaralan. Sa wakas ay gumawa sila ng promotional video para sa paaralan. Ang kanilang intensyon ay gumawa ng panimulang video. Ngunit sa halip na maging kawili-wili, ang resulta ay parang action movie trailer. Gayunpaman dito ay hindi sila sumuko, namahaji din sila ng flyers upang i-promote ang paaralan. Sa huli, para silang mga tulisan na sinusubukang mang-extort ng mga tao. Matapos mapanood ang video, si Kaharu ay pumunta sa paaralan upang mag-apply bilang guro. Dahil gusto niyang maging mapalapit kay Tatsu. Si Ryo ang naging unang estudyante sa paaralan na nakita ni Masaru ang closeness ni Ryo at Kaharu. Muling nagkunwari si Masaru na may naamoy na mali. Agad niyang sinabi ito kay Miko. Ito ang naging sanhi ng negatibong pag-iisip ni Miko kay Tatsu at nagsimula isipin na si Ryo ay ang anak ni Tatsu kay Kaharu. Kinabukasan ang paaralan ay binisita ng isa pang grupo ng Yakuza. Si Tatsu ay agad na naging alerto at naghanda upang lumaban muli. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ang nangyari. Dumating sila upang i-enroll ang kanilang apo sa paaralan na nakikita na si Tatsu ay kilala ng mga Yakuza sa lugar na iyon. Nagpasya silang ipagkatiwala ang kanilang tiwala kay Tatsu upang alagaan ang kanilang apo. Kaya ang batang ito ay naging pangalawang estudyante. Sa parehong araw, si Miko na na-curious tungkol kay Koero ay nakipagkita sa paaralan. Naging tensyonado ang mga kaganapan sa dalawang babae na mukhang handang labanan ang isa't isa. Dahil dito, lumahok sila sa isang sports festival ng paaralan sa pagitan ng dalawang babae. Ang mga saksi ay hindi lang mga estudyante kundi pati na rin ang mga Yakuza.
Kaya nagpaligsahan ang mga babae para agawin ang headband ng bawat isa gamit ang lahat ng paraan at kakayahan sa kanilang pagtatapon. Sa kalaunan ng mga kababaihan ay nagpakawalan ng kanilang mga signature moves mula sa hindi pangkaraniwang mga diskarte. Ang mga lalaki ay hindi dapat madaig, sila ay nasangkot din sa labanan na ito. Sa kanilang sariling mga diskarte at taktika sa wakas pagkatapos ng mahabang labanan si Miko ang nagtagumpay sa kompetisyon ng kababaihan. Kahit na mayroong dalawa lang ang kalahok sa patimpalak ng mga bata lahat ay nasa sabik at masayang tawanan at masayang mukha ang napuno sa paligid ng paaralan. Habang sila ay nag-e-enjoy sa kompetisyon sa ibang lugar ay nagalit si Boss Kondo nang makitang maayos pa rin ang takbo ng paaralan. Nagpasya siyang bisitahin ang paaralan kasama ang kanyang mga tauhan, tiwala na makikilala siya ni Totso. Gayunpaman nakaramdam ng pagkadismaya si Kondo na hindi na siya naalala ni Totso at syempre naging sanhi ito ng tensyon sa kapaligiran. Sa pagtatangka niyang protektahan si Totso ang matapang na si Kaharu ay biglang sinuntok ang Yakuza boss. Pagkatapos ay binalaan si Totso na gag-antay sila bago umalis sa lugar. Habang lumilipas ang panahon ay lumalaki ang paaralan sa pagdami ng mga mag-aaral. Ito ay isang patunay na tunay nga ang pag-unlad ng paaralang ito. Dahil si Totso ay dumating upang bantayan ito. Sa kabilang banda nagpapasalamat din at masaya si Totso dahil ang buhay sa paaralang ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng init ng pamilya na hindi niya nasaksihan. Ang kaligayahan ni Totso nakaramdam din si Miko ng kaligayahan na naramdaman nilang dalawa. Ang presensya ng batang inampon nila bilang miyembro ng pamilya ay nagdulot ng maraming positibo pagbabago at kaligayahan. Isang umaga si Miko na pinagmumultuhan pa rin ang damdamin ng hinala ay nakaramdam ng pangangailangan na makausap ng one-on-one si Kaharu. Ang kanyang isipan ay pinaglaruan pa rin ng pag-iisip na ang natagpo ang bata ay anak ni Kaharu at Totso. Ngunit sa paliwanag ni Kaharu ay tuluyang napagtanto ni Miko na hindi niya naintindihan, nahihiya si Miko sa kanyang hindi pagkakaunawaan. Mas naging komplikado ang mga bagay nang bumangga ang isang truck sa bakod ng kanilang paaralan at lumitaw ang isang itim na kotse na kumidnap kay Hamawori at Ryo. Sinubukan ni Masaru na protektahan ang dalawang ngunit sa halip na magtagumpay ay madali siyang itinapon palabas at nawalan ng malay. Si Totso at ang iba ay agad na sinundan ang itim na kotse nang makita ang pagitan ng dalawang sasakyan. Si Totso ay kapansin-pansing tumalon sa kotse ng kidnapper upang tulungan ang kanyang dalawang anak. Maging si Torajiro ay sumama din sa paghabol upang tulungan si Totso na mahuli ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Sa wakas pagkatapos ng isang habulan napigilan nila ang mga kidnapper, matapos ang habulan si Totso at ang iba ay nagtungo sa hospital kung saan ginagamot si Masaru na wala pa ring malay dahil sa matinding sugat sa ulo. Sa kalungkutan nagsimulang maghinala si Totso na nasa likod nito ay si Boss Kondo. Ito ang nagparamdam kay Totso na kailangan niyang mag-higanti. Nang makita si Totso na gustong mag-higanti, hindi nagdalawang isip si Torajiro na lumapit sa kanyang tagiliran na parang nagbabalik tanaw sa nakaraan na may mga mabangis na katawan na puno ng mga tato. Ang dalawang pinakamalakas na Yakuza na ipakita ang kanilang kapangyarihan muli. Nang makarating sila sa lugar ni Boss Kondo, sinalubong sila ng daan-daang taga-sunod ni Kondo. Dahil dito hinamon sila ni Torajiro sa isang laban. Pagkatapos ay naghanda sila para sa paparating na sagupaan. Nang magandang balita ang nanggaling kay Masaru sa wakas ay nagising na rin siya. Sa kanyang pagkatulala ng hindi na hinintay pa kahit na nakapikit pa rin si Masaru ay agad na sumama kay Totso para makilahok sa nalalapit na laban. Tila abala sa pagpili ang grupo ni Totso ng armas at maingat din silang nag-iipon ng maraming pulburo mula sa kanilang iba't ibang kontak. Ang mga paghahandang kanilang ginagawa ay naging mainit na naman ang chismis na pinag-usapan ng maraming tao at nagsimulang maakit ang atensyon ng mga lokal na tao. Na naisip nila kung gaano kabanggas ang labanan. Nakarating ang balita sa kanilang paghahanda sa mga tauhan ni Boss Kondo na agad itong nagsumbong. Tapos biglang sumulpat ang matandang Yakuza na nagpatala sa kanyang apo sa paaralan ni Totso. Sinadya niyang makipagsanib puwersa kay Boss Kondo na umaasang maghigantay kay Totso para sa kanilang nakaraan. Bago umalis si Totso hiniling ng kanyang asawa na bumalik ng ligtas. Samantala ang grupo ni Boss Kondo na naka-all in black ay nagmarcha papunta sa battle site, nang biglang doon isang tunog na ikinagulat ng grupo ni Boss Kondo na akala nila ay tunog ng putok ng baril. Ngunit ito pala ay tunog ng paputok na pinasabog ng grupo ni Totso. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay sinalubong sila ng mga taong nagdiriwang ng pista, na ginamit ni Totso ang pulbure na inakala nilang para sa mga bomba para maging pulbure para sa mga paputok sa pagdiriwang. Sa wakas ay isang nakagigimbal na katotohanan ang nabunyag na ang Yakuza na naging bahagi ni Boss Kondo ay isang agent. Na nilalayon lamang niyang makakuha ng ebidensya kay Boss Kondo para siya ay madakip ng pulis. Pagkatapos ay sumenyas na arestuhin si Boss Kondo. Naramdaman niya na siya ay nilupo na galit siya at nagsimula ang labanan. Bagamat binubuo lamang ng 3 tao, si Totso at ang kanyang mga kaibigan na nagawang harapin ang mga tauhan ni Boss Kondo na napakaraming bilang.
Ngunit biglang dumating si Kaharu bagamat siya ay nahuli ngunit ang totoo ay naging mas malakas siya sa labanan. Napagtanto na ang kanyang mga tauhan ay natatalo, si Boss Kondo ay naramdaman din na kailangan nan makialam. Subalit ang kalaban na kanyang kaharap ay isang maalamat na yakuza kaya sa huli ay nahuli si Boss Kondo. Sinabi ni Tatsu na nanalo sila sa laban. Lahat ng dumalo sa festival ay masaya hanggang sa huli matapos matalo si Boss Kondo saka nagsiwalat muli ng katotohanan na hindi siya ang nagkidnap sa mga bata. Kinumpirma din ng mga pulis na nakarinig nito na hindi si Boss Kondo ang kumidnap sa mga bata. Ang may kagagawa ng kidnapping ay dalawang lalaki na siya ring salarin na naglagay kay Ryu sa harap ng bahay ni Tatsu. Sa una ay kinidnap nila ang bata para humingi ng ransom sa mga magulang, ngunit dahil sa maraming presensya ng mga pulis ay mas pinili nilang iwan ang bata sa bahay na umaasang sunduin siya muli. Pagkatapos ng mahabang interogasyon ay natagpuan ang bahay ng mga magulang ng bata. Sa wakas ay napagdesisyonan ni Tatsu at Miko na ibalik ang bata. Bagamat nakakalungkot ang paghihiwalay na ito ang pinakamagandang gawin. Para huwag kalimutan si Miko ay nagbigay ng maraming mensahe at nagpasalamat kay Ryu sa presensya nito sa kanyang pamilya. Bagaman ito ay maikli ngunit ang kanilang mga araw ay napaka-espesyal dahil sa presensya ni Ryu at sila ay dapat manatili masigasig sa pamumuhay sa mga darating na araw. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.